Handa po akong magbayad ng anumang presyo. Nakita ito, sumunod ang iba pang mga elders, nagmamakaawa ng kaawa-awa, Ako rin po ay may mga kamag-anak sa sect. Pakiusap po, kawan niyo po sila. Nakatayo lang si Xiao Xuan, pinapanood silang mapait. Naisip niya, kapag nasa leeg mo na ang talam, saka mo lang naiintindihan ang pagdurusa. Ngunit naaalala ang pagkapuksa ng clan ng kanyang female disciple, wala siyang naramdamang awa, tanging galit na kumukulo. Naisip niya sa kanyang sarili, nasaan ang escape route noon, nang pinapatay ninyo ang mga pamilya ng ibang tao. Sa sandaling iyon, lumabas si Shihinoo na may hawak na Lin family's ancestral sword, ang kanyang mukha ay nagniningning na parang bulaklak, inaanunsyo, Shifu, tingnan niyo po. Matagumpay ko na pong nasakop ang sword manual. Nagpasya po akong pangalanan itong water sword. Niyakap niya ang espada ng may paggalang at sabik na ipinahayag. Bukod pa rito, matapos masupol ang espada, pakiramdam ko po ay mas madali na ang aking cultivation. Dati po ay hindi ako pamilyar sa myriad of sword shi, pero ngayon po ay naiintindihan ko na. Tiningnan ni Xiao Xuan ang kanyang disciple at ngumiti ng may paghihikayat, magaling. Sa kanyang puso, masaya niyang naisip, ito siguro ang epekto ng matagumpay na paggising ng innate sword physique. Mula nang lumabas siya, lubos na natuwa si Shihinoo sa kanyang nagawa upang mapansin ang anumang bagay sa paligid niya. Ngunit nang tumungala siya at makita ang mga guho, nagulat siyang nagtanong, nagkaroon po ba ng malaking labanan kanina? Kalmadong sumagot si Xiao Xuan, tama. Naalis ko na ang sect leader ng Luoyun sect. Sinabi niya, paano kung direkta na lang nating kunin ang Luoyun sect? Narinig ang kanyang Shifu na sinabi iyon. Blangkong nagtanong si Shihinoo, kunin ang Luoyun sect. Shifu, hindi na po ba kayo magiging elder ng Hongmang sect? Itinuro ni Xiao Xuan ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, sumasenyas, siya. Hinaan mo ang boses mo. Pababayaan ko ang Su family na magpadala ng mga tao para kumuha. Gusto ko lang maging taga-kolekta ng pera. Sa lahat ng naayos na, sumakay ang dalawang Shifu at disciple sa dalawang treasure swords na kakakuha lang nila. Sinabi ni Xiao Xuan ng may tuwa, fair na. Kailangang gumawa ng isang malaking business plan ang Shifu na ito. Matapos malutas ang extermination feud para kay Lin Ziyi, umalis si Xiao Xuan sa Luoyun sect kasama ang kanyang female disciple. Pagdating sa Luoyun City, pinangunahan ni Xiao Xuan ang Su family upang sakupin ang Luoyun City. Bagaman hindi nasisiyahan ang Wang family, nawala na sa kanila ang lahat ng kanilang yaman sa pamilya kay Xiao Xuan at ngayon ay hindi na sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Walang pagpipilian ng pamilya ni Wang Wencheng kundi lunukan ang kanilang galit at mag-empake at umalis. Buntong hininga ang kanyang anak ng walang magawa, at tinakpan ng kanyang asawa ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, hindi mapigilan ang pag-agos ng luha, nagdadalamati, matandang Wang, ang pagkamatay ng iyong ama ay napakalungkot. Sa mga resources ng Luoyun sect upang tulungan ang Su family na maging matatag at masakop ang Luoyun City. Kasabay nito, sa ilalim ng gabay ni Xiao Xuan, inilunsad ang isang serye ng mga pasilidad tulad ng public sightseeing tour buses, na nagdulot ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Luoyun City. Ang halaga ng isang pagbisita ay 2 coins at maaari kang bumaba ng bus anumang oras kapag naglalakbay sa buong lungsod. Matapos ang closed-door cultivation, tinulungan din ni Xiao Xuan sina Lin Ziyi at Su Muhan na ilipat ang kanilang cultivation. At pareho na silang umusad sa foundation establishment. Si Lin Ziyi, dahil mas maaga siyang sumali, matapos ilipat ang kanyang cultivation ni Xiao Xuan at nakatuon sa cultivation, ay nag-breakthrough sa second level of foundation establishment. Si Su Han, sa kanyang orihinal na kakayahan, kasama ang kanyang pagtitiyaga sa cultivation, ay umakyat din sa first level of foundation establishment. Napaka-komportable na ngayon si Xiao Xuan, nakahiga ng comfortable sa isang mahabang upuan na may si Lin Ziyi na nagmamasahe sa kanyang mga balikat sa likuran niya, habang maluwag na kumakain ng ubas at nakikinig sa ulat ni Su Muhan tungkol sa sitwasyon ng negosyo ng mga pharmacies ng Su family. Ang Little Golden Core, matapos magsimulang ibenta, ay hinahanap-hanap ng maraming cultivators. Ngayon, hanggat inilalagay ito sa mga shelves araw-araw, ito ay kinukuha agad, at inaasahang magiging matatag ang consumption sa hinaharap.
Ibig sabihin, ang kita mula sa Little Golden Core lamang ay maaaring umabot ng 1,000,000 low-grade Spirit Stones bawat araw, hindi pa kasama ang iba pang benepisyo na dala ng Little Golden Core. Hindi maiwasang maramdaman ni Sumo Han ang labis na pagkasabik ng iulat niya ito, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Sa kanyang isip, lumitaw ang eksena ng hindi mabilang na Spirit Stones na parang meteor showers na patuloy na lumalapag. Ngumuya si Xiao Xuan ng ubas, ang kanyang mukha ay labis na nasisiyahan, masayang nag-iisip sa kanyang isip, yaman. Ang take of life. Maaari na akong humiga at tamasahin ang magandang buhay. Habang si Xiao Xuan ay nalubog sa kanyang panaginip na yumaman, bigla na lang may boses na nagmula sa kung saan, Elder Xiao. Sumunod sa tunog ay ang imahe ng panganay na disciple na si Yat-chen na nakasakay sa isang treasure sword, lumitaw sa harap ng 3 Shifu at mga disciples. Nakita siya, masayang ngumiti si Xiao Xuan at nag-alok ng isang bangkos ng ubas upang ipakita ang kanyang pagiging mapagpatuloy at nagsimulang magsalita. "Oh, pamangkin na Ya, bakit ka may oras na pumunta dito ngayon? Ayos ba ang Shifu mo kamakailan? Eto, kumain ka ng prutas." Kakalapag lang ng matabang si Yat-chen sa lupa, pinag-isa ang kanyang mga kamay ng may paggalang at dumiretso sa punto, "Hindi na po kailangan, Elder Xiao. Pinapasabi po ng sect leader sa inyo." Sa oras na ito, nakaupo na ng tuwid si Xiao Xuan at kinuha ang tasa ng tsaa sa mesa. Uminom siya. Tinakpan ni Yat-chen ang kanyang bibig at umubo upang basain muna ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay nagsimula siyang ulitin ng eksakto ang asal ng kanyang master. Sinasabing si Elder Xiao ay kamakailan lamang nakakuha ng Luyun sect. Maliban kung may iba pang layunin. Naramdaman ni Xiao Xuan na parang nasa harap niya si sect leader Jiang, kinukwestiyon siya, kaya labis siyang nahiya sa kanyang puso na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at ibinuga ang lahat ng tsaa na kakasipsip niya lang sa kanyang bibig. Pinunasan ni Xiao Xuan ang kanyang bibig ng tuwalya at nagpaliwanag na may mapanuyang mukha. "Sect leader, martial brother, matalas pa rin ang balita mo. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya para sa akin, palagi akong tapat sa Hongmang sect. Ang Luyun sect ay simpleng nakahiga at nangongolekta ng pera." Matapos marinig ang paliwanag ni Xiao Xuan, ang disciple ng lumang sect leader ay pinag-isa ang kanyang mga kamay ng may paggalang at nagpatuloy, "Nauunawaan po ni Yat-chen. Bukod pa rito, 3 araw mula ngayon ay ang araw ng competition sa pagitan ng mga sects. Pinapasabi po ng sect leader sa inyo. Bago maghandang umalis, hindi niya nakalimutan na magbabala, kung gusto mong manatili sa Hongmang sect, kailangan mong tandaan na dumating sa oras." Nakuha ni Xiao Xuan ang kanyang relax na tingin. Inalali ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at buong kumpiyansa na sumagot. "Huwag kang mag-alala, tiyak na makakarating ako sa oras." Pagkatapos ay tumayo siya at iniunat ang kanyang katawan at buong tapang na sinabi, "Sige, maghanda na. Maghanda para bumalik at lumahok sa competition." Sabay-sabay na sumagot ang 2 female disciples nang marinig ito, "Opo." "Oy, Lin Ziyi." Bigla niyang naalala ang lahat ng nakakainis na bagay na kailangan niyang harapin sa sect at parang sumasakit ang ulo ko sa kakaisip lang. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang junior sister na si Shihinoo, "May ilang mga karakter sa sect na kailangan mong bantayan, okay? Kung makasalubong mo sila." Si Sumo Han, na medyo walang ideya pa rin, ay biglang lumabas, "Lin Ziyi." Habang iniisip ang 3 taksil na bastardo na nagtaksil kay Xiao Xuan, naglalabas siya ng apoy. Dati silang mga disciple ni Shifu, pero sinaksak nila siya sa likod. Mga ganap na traidor, at nagpaplano silang patayin si Shifu. "Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga detalye mamaya, senior brother," sabi ni Lin Ziyi. Tumango lang si Suhan na parang isang mabait na babae. Sin-change sa Hongmang sect 6th. Nakaupo ang Peak Lord sa kanyang matayog na upuan, seryoso ang mukha, tinitingnan ang 2 lalaki na nakaluhod sa ibaba. Umungol siya, "Kaya narinig ko na babalik na raw si Xiao Xuan, ha? Handa na ba kayong 2 para rito?" Ang traidor na si Wang Fang, dating ika-4 na disciple ni Xiao Xuan, ay nagduda, "Shifu, sa lahat ng paggalang, ngunit ang mga cultivation methods na itinuro niyo sa amin. Kailangan itong gamitin sa spirit beast blood, at parang demonyo ang pakiramdam, parang ginagamit ng isang demonic cultivator.
Narinig ang mga walang galang at mayabang na salita, agad na nagalit ang matandang Peak Lord. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang chi upang parusahan ang mapangahas na disciple. Binuhat niya ito at malakas na ibinagsak sa lupa. Matapos ang bugbog, malakas siyang nagalit at nagleksyon, ikaw ay ignorante. Ano ang alam mo? Ilang cultivation methods ba ang nakita mo sa Hongmang sect? Paano ka naglakas loob na pagdudahan ang cultivation method na itinuro ko sa iyo? Nagmamadaling lumuhad si Wang Fang at yumuko ang kanyang ulo upang aminin ang kanyang pagkakamali. Disciple po ay kinikilala ang kanyang pagkakamali. Ngunit ang kanyang mukha ay malinaw na nagpakita ng hindi pagkakontento at paghihiganti. Nagngingit-ngit siya at ipinahayag ang kanyang saloobin sa kanyang puso, ano? Hindi ko isasagawa ang masamang bagay na iyon. Hindi na nag-abala ang matandang Peak Lord kay Wang Fang, ngunit bumaling sa panganay na traidor na disciple ni Xiao Xuan at magiliw na nagtanong, Chu Han, ikaw, kumusta? Ang lalaking ito ay pinag-isa ang kanyang mga kamay at sumagot ng masunurin. Sinunod ko po ang inyong mga tagubilin at nag-cultivate sa 3rd level ng cultivation method at ngayon po ay umabot na ang aking cultivation sa 5th level of foundation establishment. Narinig ito, masaya niyang hinimas ang kanyang ilang kulay pilak na bigot at ngumiti, haha. Magaling! Ang pag-cultivate sa 3rd level sa mga kabataan sa Hongmang sect ay hindi magiging mahirap upang makuha ang 1st place. Pagkatapos ay kumunat ang noo niya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkakalkala at sinabi, ang competition sa Hongmang sect ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang Hongmang Purple Chi Prize, iyon ang supreme treasure. Nagsimulang magbigay ng speech ang leader ng 6th peak tungkol sa pinagmulan ng reward na matatanggap matapos ang competition. Ayon sa alamat, isang immortal ang ipinanganak sa Hongmang sect noon. Ang Hongmang sect's purple chi na ito ay ang malaking fortune na naiwan matapos maabot ng immortal na iyon ang ascension. Bawat 5 taon, ang Hongmang sect ay magsasagawa ng isang competition. Ang bawat mountain peak na mananalo ay makakatanggap ng tiyak na dami ng Hongmang Purple Chi. Tandaan ninyong dalawa, bawat ordinaryong tao sa isang labanan ay makakakuha ng Hongmang Purple Chi. Ang huling mananalo ay makakakuha ng top tier Purple Chi. Kaya, hindi kayo dapat matalo. Nagbigay siya ng sapilitang utos sa 2 disciples na nakaluhod sa ibaba habang inilalabas ang kanyang kamay. Ang pinagmula ng purple energy ay nagmumula sa kanyang katawan, sinamahan ng mga banta. Kung sino man ang matalo, ang katapusan ay magiging ganito sa mesa. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa sa harap niya at agad itong nabasag mula sa kanyang lakas at pagkatapos ay nabasag sa maliliit na piraso. Ang 2 traidor na nakaluhod sa ibaba ay natakot ng husto at nagmamadaling pinag-isa ang kanilang mga kamay at sumagot, opo. Nilalamig ang pawis ni Yao Han, kapwa takot at nagsisisi, kung alam ko lang na napakasama ng 6th pick, mas gugustuhin kong manatili sa 7th pick at tamasahin ang isang walang alalahanin na buhay. Malaking pagkakamali talaga. Matapos bigyan ng pressure at takutin ang 2, sinabi niya, kung gayon, umatras na muna kayong 2. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang mga piraso ng kahoy ng mesa na kakasira lang niya. Ang 2 traidor na ngayon ay sumakay na sa tigre ay kailangan lunukan ng kanilang galit at sumagot, opo. Nang umalis ang mga disciples, lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng itim na balabal na may takip na kalahati ng kanyang mukha at kinutya, maging ang iyong mga nasasakupan ay nagsimula ng magduda sa iyo. Mukhang kailangan mong magmadali. Matapos magbigay ng utos, itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan ang matandang Peak Lord ng 6th pick, naghihintay ng sagot. Nang marinig ang banayad na mga salita ng lalaking nakaitim, nagpakita siya ng hindi nasisiyahang ugali at tiningnan siya ng may kalahating mata, naiinis na sinasabi, nagpakahirap ako upang buksan ang Mountain Protection Grade Formation para makapasok ka sa Hongmang sect, hindi para insultuhan mo at pukawin ako. Ano ang inihahanda ng mga tao? Bahagya siyang ngumisi, ang kanyang boses ay sumipol sa kanyang mga ngipin, huwag kang mag-alala. Ginagarantiyahan ko na ipapaalam ko sa buong Hongmang sect kung ano ang takot. Matapos sabihin ang huling 2 salita, lumaki ang kanyang mga mata, lumaki ang kanyang mga pupils na parang 2 pulang murderous aura. Lumaki ang kanyang bibig na may lubos na masama at nasisiyahang ngiti. Scene changes sa Hongmang sect, ang entrance mountain square sa araw ng competition sa pagitan ng mga sects.
Napakamaingay ng eksena. Maraming tao mula sa lahat ng dako ang dumating dito upang lumahok at ang mga stand sa itaas ay puno na ng tao. Isang binata ang lumingon sa matandang lalaki na nakaupo sa tabi niya. Lu Wonglao, dumating ka rin po ba para makita ang kaguluhan sa Hongmang sect? Narinig ang tanong, dahan-dahan niyang hinimas ang ulo ng bata at nagpaliwanag, "Oh, hindi po ito ang aking apo. Natagpuan po siyang may spiritual roots ngayong taon. Dinala ko po siya upang makita ang mundo." Sa isa pang hanay, isang blonde na lalaki ang nagtaas ng kamay upang takpan ang kanyang noo. Pinapanood ang mga tao sa ibaba at sabik na sinabi, "Hindi masama ang Entrance Mountain Square na ito. Hindi ito mas mababa sa aking Heavenly Sword Gate." Ang lalaking may kulay ube na buhok sa tabi niya ay tumingin din at idinagdag, "Iyan ang fairy ng Hongmang sect, hindi ba? Mas maganda siya kaysa noong mga nakaraang taon." Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.